Hi guys and welcome back to another vlog. So, at the time of filming this video, andito pa rin sa Google Play Store yung loan app na to. Na yung pangalan ay si Tipid Mo. Actually guys, nakilala ko yung loan app na to dahil panay yung ads niya sa social media. At kung ads lang yung pagbabasihan mo, mukha siyang promising. Pero meron na ako nakita pa sa agarang pag-alis. Baloktot ako mag-Tagalog guys, pero mas kakaibang level to. Anyways, okay ba kung utangan yung loan app na to dahil bagong-bago siya guys. At the time of filming this video, meron siyang 4.8 stars. Pero wait, wag muna. Huwag kayong agad maniwala dyan sa stars na yan. Dahil nasubukan ko na to guys 1 week ago. Aba, yung loan app na to, diretso po siyang nang-a-approve. Kahit na sabihin mo unemployed, student, housewife, nang-a-approve siya guys. Approve ako kaagad. At wala na akong sinabit na payslip sa kanya. Tapos siyang bayaran na ako ma-increase agad. So bago kayo magtiwala or mag-download or umutang sa loan app na to, panoorin nyo na ng video na to guys because this is my honest review about this Tipid Mo loan app. Keep watching. Hey guys, welcome back to another vlog. It's Ate Red here at dito Ola po yung pinag-uusapan natin and my video is not sponsored. It's based on my personal experience dahil sinishare ko po yung aking findings, yung aking experience sa mga Ola na to para alam nyo kung dapat ba siyang lapitan or kalimutan na lang. So, this video is not sponsored ha. Hindi po ako financial expert or advisor. I am just someone na matagal nang gumagamit ng mga Ola and I have goals na na-achieve ko because of my knowledge na na-achieve sa pag-manage ng mga loan apps or mga apps like this. And gusto ko talaga kayo guys bigyan ng totoong heads up about sa isang Ola para hindi kayo mawindang. Okay? So ako na muna yung nag-try para sa inyo. A week ago, dahil yun nga, nakita ko yung ads niya. Sabi ko, bago pa may madbudol, subukan ko na siya. And nagulat ako guys, ang bilis niya mag-approve, ang bilis niya rin magpadala ng pera. So yung approve niya sa akin is 2,000 pesos. And nung binayaran ko yung loan na 2,000 pesos na yan, agad din siya nag-offer ng higher loan, 4,500. And nakakatempa no na get loan kasi kakabayad mo lang ng 2,000, parang sayang yung pera sa mga ganitong mga loan apps. Nakakatempa kunin yung 4,500 dahil, you know, agad naman siyang natatanggap di ba? Yung ganon. Pero what if hindi ka na pauutangin pa? Kasi ganun yung mga Ola ngayon yung parang bigla na lang nare-reject. Kaya dapat alam natin kung anong meron sa mga Ola na to. Anyway, so uulit ka pa ba? Kahit na i-approve nyo man ako at kaagad ko matatanggap, uulit ka pa ba? Ako hindi na guys. Dahil dun sa 2,000 na niloan ko, yung in-approve niya, yung na-receive ko ay 1,100 lang. Grabe. Less than 30 seconds na-receive ko 1,100 dun sa aking GCash. Pero, yun, hindi siya buo. 2,000, may kaltas. 1,100 lang yung matatanggap mo. Babayaran mo 2,000. So, para sa akin, it's not worth it. So, sa kanya na lang 4,500 na yan, hindi ko tinake. In-uninstall ko siya. And here's another bad news. Yung loan app na to ay walang delete. Kaya, mag-isip muna talaga, mag-submit ng information sa ganitong mga klaseng mga Ola, which, by the way, hindi po siya SEC registered. So, nakakatakot yung mga Ola na hindi SEC registered. Sa pagbayad nito, marami pong options. So, kung may tumawag sa inyo na sinasabing, ganito yung pagbayad, huwag kayo maniwala kasi kung meron pa kayong app at huwag nyo kasing i-uninstall kapag may ano pa kayo, may existing loan pa kayo. Saka nyo na i-uninstall kapag bayad na. So, kasi pag meron pang app sa account nyo, kahit na natanggal siya sa Google Play Store, anong pa rin yung mga payment details. Yung goal talaga natin is dapat iwas kasi tayo sakit sa ulo Huwag na kasing piloso po. So, hanggat sa maaari, iwasan po yung loan app na to. At hanggat sa maaari, bayaran po yung utang. Kapag hindi mo siya mabayaran, okay, makulit siya guys. Kung ano-ano yung pinagtitext niya, 6 days pa lang hindi pa overdue So yung pag-treat niya sa akin is para akong kriminal. Ang dami ko na-receive sa kanya mga text na hindi maganda. So at the start of the day, no 6 days, sa start of the day, meron akong matatanggap text from pera mo. Tapos yung text na yun ay bait-baitan. Nagre-remind lang, may payment instruction. Pero the whole day, makakatanggap ka ng kung ano-anong text sa iba't ibang mga number na harassment to the max talaga, guys. So, iiwasan ko talaga yung loan app na to. And, so, yung tanong nyo, hindi naman pala SEC registered, so malamang hindi to nagre-report sa CIC. May point kayo dyan. So, nasa inyo na yan kung babayaran nyo to o hindi. But, remember, kahit na may harassment man, utang is utang. Kasi yung loan app na to, hindi naman po siya auto-disburse. Makikita mo, ipipresent niya po yung loan details mo bago mo i-take yung loan. At pag kinlik mo yung confirm, obviously, kinuha mo yung pera. Okay?
So, utang is utang po. Pero nasa inyo na yun kung babayaran nyo siya or magpo-partial kayo o hindi. Dahil, para sa akin, dahil hindi naman siya reporting sa CIC, hindi siya diretso makaka-affect natin credit history. But siguro kasi sa dami ng mga loan apps ngayon, siguro baka rin maka-affect din siya sa applications mo rin sa ibang mga OLA. Hindi natin alam para mag-research yung AI, di ba? So, ingat-ingat. Pero yung pinaka-the best dito is, iwasan na lang po talaga yung mga ganitong klaseng loan app. Kasi ayaw natin ng sakit sa ulo, di ba? So, it's confirmed na nang-a-approve siya kahit na unemployed or student or housewife. Hindi kailangan mag-submit ng payslip. Valid ID lang. Ito po yung mga valid IDs na tanggap niya. Pero yung nga lang guys, napaka mabangis siya. Yung mga agents niya, kung sino man yung mga nagte-text na yan. So yung loan app na to ay pang Android lang, kaya dito ko siya nasubukan sa aking Samsung Flip phone. By the way, if you guys are interested sa ganitong phone, pwede nyo siyang bilhin on installment pag meron kayong Shopee. Meron Shopee S-Loan, Shopee Pay Later, hindi nyo kailangan mag-cash out. Basta kailangan lang. Kaya lang ng credit limit nyo. Pero kung wala, okay lang kasi if you still wanna check it out, meron tayong product sticker dyan. No sa mga loan app na to. Yung mga text niya, grabe talaga. Kung mahina yung puso nyo guys, hindi nyo matitake to. Kaya iwasan na lang yung mga ganitong klaseng mga loan app. So, hindi po siya registered, hindi po maganda yung terms niya kasi meron po siyang kaltas. Kahit na auto-approve siya, pero hindi siya auto-disburse. You will be given the chance na pagmumunian mo muna kung kukunin mo yung loan o hindi dahil ipipresent na po yung loan details. Pero, kung hindi nyo kinlik yung claim, wala naman po mangyayari. Kami ko pong nakitang red flag sa loan app na to ha. Akalain mo, nung nasilip ko na yung aking loan offer, nakita ko rin yung iba't ibang mga loan apps. At para sa akin, malabo yung mga ganyang klaseng loan app. And one thing, you also need to check the loan agreement bago nyo i-confirm yung loan kasi nakastate po talaga sa kanyang loan agreement nakakaltas po siya ng service fee and yung service fee nakalagay po sa loan agreement. So, ingat po tayo sa mga ganitong klaseng loan apps and please, bago tayo mapadpad sa mga ganitong klaseng loan apps, meron tayong playlist sa mga nagtatanong dyan, Ate Red, ano po pa talaga yung legit? Meron tayong legit loan apps playlist by Ate Red. Andun po yung mga loan apps na SEC registered and okay yung terms nila compared to this loan app. So, if I were you, I'd check them out bago tayo mapadpad. Or better yet, iwasan na lang natin tong si tipid mo. And kung mawawala man siya sa Google Play, then I guess alam na natin lahat kung bakit. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. And that is all for today. Bye-bye!